baon talaga eh, no? Yan. So, paano ba yung host tools participants? Yan. Unmute themselves. Yan. Okay. So, nag-iba kasi ang UI ng Zoom. Nasa kanan na lahat. Nalilito ako. Okay? Yan. So, anyway, 35 participants. We are going to start our online training. And exciting po, syempre, no? Kasama ko dito ang ating mga leaders, no? And isa po dyan, no, mamaya mapapakilala ko ang isa sa mga SFBP ng Brave Arts, Upline Market. And syempre, no, magbibigay ng napakagandang insights, no? Abangan niyo po hanggang dulo, syempre. Very quick, but I'm sure yung pinakadulo po yung importante kasi yung mga salita, yung mga words of wisdom na manggagaling dito sa taong to, our SAPAR Presidential Director Upline Ali, is marami po matututunan tayo dito sa kanya mamaya. Okay? So let us start. Grabe, no? So anyway, I'm just reminiscing din kanina, no, nung gagawa no nung ating deck. Sabi kong ganun, grabe, no? Ang saya-saya pala na nag-start kami ni Upline Ali, no, yung mga unang leaders kasama ng mga uplines ninyo, no, na walang-wala rin, no, walang-wala ring alam sa negosyong pinasok natin na iFern. Okay? Yun nga lang, syempre, because of training. Okay? Because of training. Ayan. Nandun ba ako sa ilalim? Yan. Hello! Hi! Okay. Kita nyo ba ako? Okay. Ayos ba yan? Naka-inset eh, no? Ayan. Ang cool ba yan? Ang cool? Ayan. Candy type 2 naman. Okay, no? Para akong ano dito eh, no? Yan. Ay, pwede ba natin ano? Saan nyo ba ako gusto yung nakapwesto? Dito, sa gitna, sa kaliwa. Hindi, dito na lang. Okay. Ang kulit nitong Zoom eh. Ayan, para hindi naman masyado istorbo sa inyo. Okay. Ayan. So, kumbaga binabalikan ko, no, lahat ng mga leaders, lahat ng mga top earners, no, ng iFern, they started with the basic, no. Kung bakit sila gumaling maglatag, bakit essential, it's because inaral nila hanggang sa eventually na master yung essential, pagko-close, dinagdagan, no, naging reseller, di ba, no, hanggang sa kaya mag-close ng 7 accounts, 35 accounts, no, nakakapag-invite na ng mga tanto ng mga bigating prospect, no, na nagsimula lang rin from the basic. Okay? And this training is, sabi ko nga, no, i-stretch muna natin. Okay, stretch muna natin yung ating mga brain cells, okay? Tapos, kumbaga, ang request ko sa inyo is have that positive mindset. No, maaring yes, it's not your cup of tea, no, itong network marketing, and I believe wala naman talaga, di ba? Na pinanganak para mag-network marketing, na ibigay lang sa atin yung opportunity. That's why ang maganda nga po diyan sa negosyong pinasok po natin is pwede siyang aralin. And by the way, guys, the wealth, no, o yung pag-create ng money, there's a science. Okay, there's a science in creating money. There's a science behind big wealth. Bakit, di ba? Hindi ka ba nagtataka? Bakit may bilyonaryo? Di ba? Bilyonaryo with the dollar sign, bilyonaryo with the peso sign. Pare-parehas lang naman tayo may 24 hours. Di ba? Pare-parehas lang naman tayo na di ba, no, nakatira sa earth, di ba? Pero bakit? Bakit ano yung naging advantage nila? It's because they decided, no, they decided na merong gawin. Okay? They decided na hindi yung maging norm. Okay? Kaya nga may tinatawag na 5%. Okay? And I'm sure those billionaires, those millionaires is nag-start lang rin sila into basic. And nag-start sila on a decision na yun nga, no, masterin yung basic. And I'm so happy with our ilan to? 38, 39 participants, okay? And sabi ko nga, marami ang gustong yumaman, pero ayaw nung proseso. Di ba? Tama ba? Agree? Marami yung gusto na kumita ng malaki, pero ayaw yung mahirapan, ayaw yung mag-aral, ayaw yung proseso. Kaya happy ako, andito ka ngayon. Di ba? It's because you give time on your iPhone business kasi hindi naman talaga yung pera na ipinambili mo ng package ng kapital. It's just the start, the point A, no? Ang talagang kapital mo dito yung oras na ibibigay mo para aralin yung negosyo, para
maging yun nga no, yung term na independent distributor. Okay? And true dun sa pag-aaral ng basic, dun ka papunta dun sa gusto mo o yung pinapangarap mo, yung mga dreams mo. Okay? So, grabe yung entrada, no? So, hopefully with that, sana may natutunan na agad, no? Kasi bakit? Yun nga, no? Kailangan una i-calibrate muna natin yung mindset. Marami nga, sabi ko, maraming gustong yumaman pero ayaw ng proseso. So, ngayon, you're undergoing the process and congratulations. And again, no, 5 topic lang naman po ito, no? 5 basic steps to start your iPhone business. Kasi kailangan nating simulan, hindi tayo pwedeng sumali lang. Di ba? No? Hindi tayo pwedeng nag-join lang pero ayun na, di ba? Papasok na yung pay-in, di ba? Kikita na, hindi po ganon. Okay? So we have 5 points or 5 fingers to success. Okay? And very quick, no? Very quick. Sabi ko nga, all leaders, lahat ng kumikita dito kay iFern, mapamaliit man yan hanggang dun sa pinakamalaki milyon-milyon, no? Is dumaan po sa basic training. Ayan. So, paano ba to? Paano ba yung next? Ayun, ano ba yan? Okay, next. Yan. So the first finger, no, which is I think the most important. Okay? Which is I think the most important sa 5 ito. It's because kumbaga, guys, no, lahat ng maririnig niyo po dun sa 5 fingers, step by step siya. Step by step. Okay? Step by step. Bakit ibig sabihin? Kailangan magkaroon ka muna ng GLLA. Okay? Why? Kasi syempre, nag-join tayo kay iFern, magkakaiba tayo ng background. So just like me, no? Tayo a software engineer by profession, no? At kumbaga, okay naman. Yun nga lang, syempre, sabi nga, no? Kapag ako bilang software engineer, gusto kong magkaroon ng bahay, lalapit ako sa architect sa engineer. Kasi wala akong alam no, sa pagpapatayo ng bahay. Pag naman yung engineer o yung arkitekto nagkaroon ng kaso, di ba? Kanino siya lalapit? Di ba? Kay attorney. Di ba? Yung attorney naman, ang problema, no, nagkaroon ng problem sa health, kanino lalapit? Doon sa doktor, di ba? Yung doktor, no, yung doktor natin nagkaroon ng opportunity sa negosyo. Kanino siya lalapit? Siyempre sa negosyante. Okay? So in this kind of business, we are all equal, no? Kumbaga lahat tayo ay independent distributors. We are all business partners, pero ang pinakamaganda po diyan, no, is i-instill natin, no, yung tinatawag na GLLA o good learning and listening attitude, no? And ang hirap po kasi niyang basagin. Okay? Ang hirap basagin. Yung iba, grabe, member na pero hindi pa rin yes upline. And even me, no, I may say, nagkaroon din po ako ng mga pagkukulang na ganito. Kasi syempre tao lang, di ba? But the most important is you are willing na mag-improve, no? Na from dun sa hindi ka dati yes upline, di ba? Na ngayon yes upline ka. So ano ba yung yes upline? Actually for me, yes upline is kumbaga in one word it can be described as humility. Okay? So ibig sabihin humility, no? Kumbaga dahil yung upline mo mas nauna sa iyo, okay? At mas may resulta at kumbaga nagkaroon siya ng mga experiences na mai-experience mo pa lang, no? Is iso-shortcut niya na, no? Kumbaga si yes upline na attitude pag meron ka niyan, iso-shortcut na niya yung success mo. Kasi bakit? Yung pagkakamalian mo sana or napagkamalian mo na, may sagot na agad si upline. Okay? Tama ba 'yon? Agree? No? Are you learning? Okay? And ang maganda po diyan sa yes upline, syempre wala namang sasabihing hindi maganda or makakasama sa negosyo mo si upline. Okay? That unless syempre no, 'di ba? Pag dapat no, siguro I may say, no? Mag-yes upline ka, 'di ba? Pag ang sasabihin ng upline mo is number 1, moral, okay? Number 2, ethical. Let's do our network marketing business, iPhone business ethically. Okay? Kasi bakit marami po ang nasisira? No, marami po ang nasisira sa industriya ng network marketing, no, hindi lang po sa iPhone o kung ano mang pang company. It's because they are not doing the business ethically. Okay? Can you type ethics doon sa ating chat box? No, I will do my iPhone business ethically. No, yung kumbaga, kahit walang nakakakita, dapat honest ka. Kahit sinabi ng upline mo, pero kung tingin mo parang upline, saglit lang.
'Di ba? Parang kumbaga hindi na moral nga, no? Hindi na ethical, hindi na kumbaga God-fearing, eh may mali pa rin 'yon, 'di ba? So kumbaga, hindi naman porket sinabing yes upline, 'di ba? Ano ka na agad. Yes upline, alam mo kasing tama. Okay? Okay, agree. Okay, I will do my iPhone business ethically, no? Ethics. Thank you very much sa lahat ng nag-type. Okay? And syempre no, yes upline is because yun nga no, kumbaga sabi nga kung meron kang pagtatanungan about iPhone business, syempre yung mga nakagawa na o yung nakapunta na. Sabi nga kung gusto mong marating yung isang bagay o gusto mong ma-achieve yung isang skill, magtanong ka doon sa nakagawa na o magtanong ka kung doon sa nakapunta na, di ba? So isipin niyo po, no, alam niyo ba, ako nakakita na ako ng dinosaur live. 'Di ba? Live. No, tanungin niyo po sa akin kung anong itsura, 'di ba, no? So actually malaki po sila. O 'di ba? Yun nga lang, no? So, syempre, talaga nakakita na ba ng dinosaur? But the most important dito, guys, no, is yes upline, kumbaga para kang sumistema. Okay? So GLLA, good learning and listening attitude. Okay? Yan. So that's the number 1, no? GLLA. And pag sinabi syempre na GLLA, ibig sabihin, yun nga, no, humility, sumusunod ka, okay? Kasi bakit alam mo na magiging malaki ang factor noon sa growth ng iPhone business mo. Kunyari, tulad ngayon, ilan tayo ngayon? 47. Di ba? So, bakit 47? Bakit 47? Pwede namang 100 tayo. Pwede namang after ng mag-100, mag-live pa ako sa ating Facebook group. No, bakit ang dami-daming members ang hindi umattend? It's because yun nga, no, maaring hindi pa sila yes upline. And we continue encourage them, no, na umattend sa mga ganitong training, sa mga iPhone event kasi bakit it will help them na mas mapadali yung iPhone business. Okay? So that's the number 1 point, no, GLLA. Okay, very important po 'yan. Okay, now apply nil. Okay, sige po. Okay, mag-aaral ako, bibigyan ko ng oras ang ating iFern. Lalo na ngayon, work from home ako, di ba? Yung mga anak ko walang pasok, bigyan ko ng oras, makikinig ako, aayusin ko yung attitude ko. So what's next? Okay, what's next? So syempre, once na yun nga no, nag-start ka na decided ka na, no? Ang importante po diyan, no, is yun nga, magkaroon ka nung tinatawag na prospect list. Okay? Kasi bakit? In our business, ang negosyo po natin is we have pharmaceutical products na i-introduce natin sa tao. Okay? Baka nakakalimutan po ng bawat isa, di ba? O baka nakakalimutan ninyo. Sigit nga, pangit dito, nandito ako sa kamay. Lipat ako sa kaliwa ninyo para akong may sungay. Okay? Ayan, lipat ako sa kaliwa. So, syempre meron tayo, ulitin ko we have a pharmaceutical products, no? Meron tayong mga vitamins, okay? Na i-aalok natin. So that's why we need to have a list of clients. Agree? Okay? Yan, 46 participants. Agree? So meron tayong dapat na prospect list na kakausapin. Yun nga lang, syempre, at start bilang bago, kung ikaw ay bago, kung ikaw ay medyo luma na, pwede mong ayusin ulit yung prospect list mo. Okay, yung iba tinatawag ito practice list. Para yun nga, no, mas, kumbaga, yung iba tinatawag ito prosperity list. Okay, depende. But ang importante is you have that list. But yun nga lang, at start, sabog-sabog yung contacts. Tama? Sabog-sabog yung contacts natin. Meron tayong mga high school batchmate, di ba? May mga katrabaho, merong Facebook friends, merong colleagues lang, di ba? Merong mga relatives. Ang tanong, paano natin sila i-arrange or i-organize? Yun yung, I think, yung tamang term. Okay? So you, as maraming contacts, simple lang po, we need to categorize. Kumbaga, kailangan natin maging organized. Okay? That's the key word. Kasi yung iba, parang alam mo ba yung tira granada? Oh, ito yung nakita ko ngayon sa Facebook feed ko, ito i-invite ko. Di ba? Ito yung nakita ko sa story ko ngayon, ito i-invite ko. Okay? Uy, may dumaan na nag-heart sa post ko, ito i-invite ko. Tira granada. Okay? So wag po ganoon. So gawin natin para mas mabilis yung resulta mo, i-categorize mo yung iyong prospect into hot, warm, and cold. Okay? Tatlo lang naman po yan. Okay? So are you following? Tatlo, yan. So ano ba itsura nun? Simple lang po, no? Sa isang prosperity notebook mo, bili ka na.
No, bili ka na ng notebook mo. iFern notebook bago, no? Bukas na, no? Wag na ngayon, gabi na. Okay? So bili ka ng notebook, no? Kung ikaw ay bago, kung ikaw ay luma na, no? Tingnan mo ulit yung prosperity list mo, no? Pwede mong i-update. Dapat ganito yung format, no? Yung isang page, okay? Or bawat page, depende sa iyo, no? Is nakakategorize yung iyong listahan, no? Ng hot, warm, and cold. And bawat item, no? Doon sa hot, warm, and cold, syempre, merong full name, saan yung location, profession, and remarks. Okay? And ang pinakamaganda po dyan, lagyan nyo siya ng number. Okay? So 1 to 100, 1 to 50. So depende, no? Kumbaga, syempre yung iba mas marami yung hot market, yung iba mas marami yung warm market. Basta ang importante, your prospect list, kung kaya mo siyang paabutin 100 to 200 names. Kasi from that list of names, doon natin iisa-isahin kausapin, doon natin iisa-isahin imbitahin, no, sa ating mga RBA online. Okay? Kung ayaw mong lumabas, ayaw mong mag-gas, di ba? Ito, meron tayong programa every day 7 p.m. Well, Thursday is our training day, no? Ngayon, okay? So, unahin mo yung hot, no? Unahin mo yung hot, no? Grabe, no? Inuna yung hot. Wow, ito, sexy. Hindi po ganon. Okay? Inuna yung may abs. Hindi ganon. Di ba? Ito kasi sabi ni Upline, unahin daw yung hot. Okay? Naku, yari ka. Naku, patay ka. Okay? Hindi ganon. Yung hot, ibig sabihin yung sobrang kakilala mo at sobrang kakilala ka. Sobrang tiwala mo o sobrang tiwala din sa'yo. Okay? Bakit? Siyempre, meron na kayong good relationship. Okay? Wait lang ha, relationship ha. Kung meron kayong good bonding, no? The best friend mo, tita mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, family members mo, kapatid mo, yan yung unahin mo. Okay, bakit? Siyempre, mas madali kasi silang imbitahan. Okay, next. Pwede mo next naman yung mga warm or yung tinatawag na 50-50. Okay? Ito yung mga tipong office mates mo na ngayon nga, no, medyo nawawalan na ng trabaho, parang pandemic lang nung style nung nangyayari ngayon eh. Di ba? O kaya yung mga nakakilala mong driver na naghahanap ng pagkakakitaan ngayon. Yan, mga warm contacts yan. Di ba? Maraming pwedeng prospect ngayon. Okay? Doon pala maghanap ka na ng toda sa barangay ninyo. Kasi bakit? Lahat ng driver naghahanap ng extra pagkakakitaan. O, di ba? So maghanap ka ng pharmacy. Yan, warm yan, di ba? So hindi pala, actually baka pwedeng cold yan, pwedeng cold kasi ano ka na yan, yung mamomrospect ka na. Kaya yung cold naman, no, is ito naman yung mga prospect natin na yun nga, yung medyo hindi natin kakilala o kaya yun nga, na ipakilala lang sa atin. O kaya ito yung tipong, yun nga sabi nga, practice list. Kasi ito yung mga taong kampo ni Negatron, di ba? Ibig sabihin, ito yung mga negative sa ganitong klaseng business, iFern, network marketing, ayaw ng invite. Ang gagawin mo lang kasi sa kanila, pagpapraktisan. Okay? So kung ayaw naman nilang sumali, okay lang, at least na pagpraktisan mo ng RBA, gumaling ka, na plus one ka. Okay? So sila yung mga kampo ni Negatron. Okay lang yan, at least meron kasama pa rin sila, no? Parte pa rin sila na magiging prosperity mo dito kay iFern. Okay, kaya kinategorize lang natin para hindi ma-jumble-jumble kung sino yung uunahin mo. Di unahin mo yung hot market para may resulta ka kaagad. Tita mo na doktor, di ba? Pinsan mo na nasa ibang bansa, naghahanap ng negosyo, na naghahanap ng extra income, kamag-anak mo na kailangan ng ating product, mabibilhan mo na, mabebentahan mo ng produkto, ganon. No? Bakit? Important yung magkaroon ka ng resulta. Siyempre, at least it will add up or mag-boost ng confidence mo. Okay? Na, ay, grabe, na-invite ko yung tita ko. Okay? So anyway, that's the prospect list. Okay? So next. Now, may listahan na po ako upline. Okay? So, ano pong gagawin natin dito? Siyempre, hindi po siya ilalagay sa altar. Okay? Hindi po siya ilalagay sa ilalim ng unan. Okay? Ang gagawin po natin dyan, tatawagan. Okay? Ang gagawin po natin dyan, ko-connect po tayo sa kanila. Ang gagawin po natin sa kanila, iisa-isahin natin sila. Okay? So, iisa-isahin natin sila. Okay? So, sabi nga dito, no, don't prejudge. Kasi karamihan, and even me, no, naging suspect po dyan sa ganyang prejudge. Ay, wala namang hilig yung office mate ko sa ganitong business.
Hindi ko na imbitahan. Okay? So don't prejudge. No? Napagkamalian na po namin, huwag niyo na pong ulitin. No, do not decide for them. Yun na nga, di ba? Yung wala namang pera to, kaya ayaw naman nito maging healthy. Grabe, ayaw maging healthy, no? Ikaw na nag-decide sa buhay niya. Okay? Huwag kang pala desisyon. Okay? So, ibigay mo sa kanila yung opportunity. No, at least maimbitahan mo sila at least once. Okay? Put first the names of the person who do you think who has, ito nga yung tinatawag natin na acronym, MANI. Okay, yung MANI natin, masarap po yan pag mainit. Okay? Pero masarap po yan kapag ito napapasok natin sa RBA. So ito yung mga tao na may money. Okay? May money, may pera, may credit card, no? Ito yung mga tao na may authority, no? Yan, marami po tayong mga leaders, tinatap, mga barangay chairman. Kasi bakit? May authority eh. 'Di ba? Yung mga leaders ng kanilang area, no? Yung mga doctors, yung mga high level professionals may authority. Okay? Yung mga managers, okay? Yan kasi bakit sila yung sila yung merong power. Okay? Yung may network or yung merong maraming kakilala, no? Balikan mo na yung yung annual book nyo, annual yearbook. Sino ba yung mga Miss and Mr. Congeniality? Okay, no? Sino ba yung laging yung bangka? Ayan, maraming network, maraming friends sa Facebook. Okay? And of course, yung influence, no? Yung marami ang naaapektuhan kapag siya yung nag-post. Grabe, no? Talagang dami nagla-like sa post niya, yung may influence. Okay? So sabi nga dito, no, put minimum 200 names. Kung kaya, walang problema. Pero kung hindi kaya, at least para mabilis, di ba? Baka kasi ang nangyari naman sa'yo, buong March, ay 200 names. Grabe, no? Oh, at least, no, kung kaya mo unahin natin yung first 20 mo na hot money. Di ba? Applying. Di ba? Kunyari, sample, no? Ito yung aking prospect list, upline. No? Kaya lang, hindi pa po kasi 200 names, di ba? Pero wag kang mag-alala, upline, may nasulat na akong 50, 20 dito, malulupit. Di ba? Money daw, money. Unahin na natin yung upline. Tapos everyday, dadagdagan ko na lang hanggang maabot ko yung 200 names. Okay? So, kailangan po natin gawin yon kasi yung iba, syempre, magugulat na lang, bakit pa meron namang Facebook list? Okay? Again guys, pag sinusulat mo mas nagiging reality siya. Di ba? Kasi yun yan, no? Ina-attract mo. Okay? Ayan. So use Facebook friends list for you to generate prospect list. So anyway, I will have a separate o siguro mag-a-upload na lang po ako ng video na kung paano i-extract. Okay? Kung paano i-extract yung Facebook friends mo. Okay, na naka-alphabetize na siya. Siguro para mas matulungan ka kasi kaysa isa-isahin mo yung friends mo. Tulungan ko yan, paalala niyo po sa akin yan, no. So meron ako nagawa niyan before na i-extract mo yung buong Facebook friends list mo. Na naka-Excel file. Actually mas magiging mabilis. So para lang may tracker, okay? Yan. So assignment ko po yan, no. So, pwede po nating ituro yan, i-share yan sa mga ka-brave hearts natin para mas mapabilis yung business. Okay? So now, very quick, no, how to invite. Punta naman ako dito sa kanan, sa taas. Well, some of the members, syempre, yung iba, grabe na excite, meron ng prospect list, kaya lang, nalalaktawan nalalaktawan yung invitation, no, nagpe-present na agad, na-excite di ba? So again guys, no, kailangan po natin mahasa yung skills natin on how to invite the proper invitation or again, no, the ethical, di ba? Ethical invitation. Okay? And there are different kinds of approach. Well, syempre sabi nga different folks, di ba? Different strokes. Syempre, depende yan sa pagkakakilala sa iyo ng tao, depende rin yan kung paano mo siya nakilala or kung ano yung pagkakakilala mo sa kanya. Okay? But bigyan lang natin ng konting example, no? Kung ano ba yung usual na ginagawa namin. So again, no, one of which is the direct approach. Effective daw ito sa mga tao na sobrang kadikit mo na. No, syempre hindi mo nagagamitan ng script si nanay. Di ba? Hindi mo nagagamitan ng script yung kapatid mo. Di ba? No, hi kapatid. No, yung nasa baba, no? Gusto ko sana ipakita. Huwag mo nang gamitin yun. Diretsuhin mo na.
Di ba? Patulad nung ginawa ko sa sister ko when I was starting iFern. My sister is nasa Australia. Sabi ko lang sa kanya, ate, meron kang gantong amount. Yeah. Meron kang gantong amount. Meron ako kasing pinasok na negosyo, gusto ko makasama kita. Bakit kaya kong sabihin sa sister ko yun? Eh, alam ko naman may pera eh. Di ba? Di ba? Nasa Australia eh. Di ba? Ayos yung trabaho niya. Sabi kong gano'n sa kanya, huwag kang maglala, pinapapwesto lang muna kita. Ako rin naman yung tatrabaho sa ilalim. Okay? I'm just giving you the opportunity na mauna ka. Dinerecho ko na. O, tinanong niya, ano ba yan? Networking to. Dinerecho ko na, direct approach niya eh. Di ba? Pero huwag kang maglala, napakaganda ng produkto. Okay? Hindi tayo mapapahiya kasi bakit? Kahit sina mama at sina papa, magagamit. Kahit nga ikaw na nasa Australia, bakit? Kailangan mo ng vitamin D. So, ginanong ko na siya. Bakit? Malamig dyan sa Australia. Okay? Ay, oo, tama. Oo. Parte nga ang vitamin D sa amin. So, nabentahan ko agad siya. Okay? Pwede? Ayos ba yun? Direct approach. Okay? So, we also have what we call the third party approach. Third party approach, hindi third party, de joke lang. Okay? Okay. So, eto po pinakamaganda, isa sa pinakamagandang approach is because hindi ka mauubusan. No, hindi ka mauubusan ng ng prospect mo. It's because you're just asking for referral. Okay? Kung ayaw ng friend mo, di ba? Ayaw ng dati mong office mate, ayaw ng kaibigan mo, ayaw ng best friend mo, hingi ka ng referral. And marami pong mga network leaders ang umusbong galing po sa gantong approach. Okay? Yung tipong na ituro lang, no? Kunyari, no, paano ba siya usually ginagawa o paano ba siya gumagana? Okay? So, hi friend. No? Hi tita, hi doc. Di ba? Baka may kakilala po kayo na need, no, ng B complex. Okay? Baka po may kakilala kayo ng need ng vitamin D. Baka po may kakilala kayo na gustong pumuti, na gustong kuminis, na gusto pong maalis po yung singaw. Marami, no, kumbaga dudugsungan mo na lang. Baka may kakilala po kayo na gusto ng extra income ngayon. Ang taas po kasi ng gasolina, ang taas po ng bilihin. Naghahanap po ako. Pwede niyo po ba akong i-refer? Okay? So, question, mauubusan ka ng kakausapin? Hindi. Di ba? Ang makulit dyan, di ba, third party. Saglit. Di ba? Tataka yung kaibigan mo, bakit naghahanap pa to ng iba? Bakit hindi na lang ako? Ako kailangan ko rin ng vitamin D. Ako, gusto ko rin ng extra income. Sino ba naman ayaw ng extra income? Sino ba ayaw ng extra cash? Di ba? Sino ba naman ang ayaw madagdagan yung sweldo niya? Bukod sa sweldo niya, meron pa siyang extra source of income. Sino ba ang ayaw? Di ba? So mapapaisip siya, bago siya mag-refer, baka mag-self-invite pa siya. Bro, ako na lang. Di ba? So third party approach. Napakaganda po niyan. No? And ang pinakamaganda po niyan, no, lalo na po sa mga part-timers natin, no? There's the magic in being a part-time. No, I used to do iFern part-time din po. And ang pinakamaganda po diyan kapag kumikita ka ng part-time tapos meron kang full-time na sweldo, di ba? May sweldo ka from your full-time job. Ang maganda po diyan, alam mo 'yon, yung nagkakaroon ka ng extra at nabibili mo, no, nabibili mo yung hindi nabibili ng kaopisina mo, it's because yun nga, no, alam mong saktuhan o parehas kayo ng sweldo. Pero dahil may part-time ka o meron kang extra income from iFern, grabe, may bago kang sapatos. Diba? Grabe, nakakapag full tank ka. Di ba? So, magtataka siya. And being a part-time is a very good invitational tool. No? It's a very good invitation tool. No, maximize it kung ikaw ay part-timer. Okay? So we have also what we call the GoPro approach. So by the way, this GoPro approach, we use this. Guys, no, ulitin ko po, no? Binalikan ko kasi yung mga lumang deck. Ito yung ginamit po namin, na Upline Ali, no? Noong pandemic. And we attended the GoPro ni Mr. Eric Worre. Grabe, ano po yun? 7 series, no? 7 na gabi. Syempre, madaling araw sa atin yun. Tapos, hinimay-himay po namin.
And para mas mapadali sa iyo, tinagalog na. No, kinonvert na namin siya yung GoPro approach ni Eric Worre. And sobrang dami pong napapay in yan at sobrang dami pong napa-join yan sa Zoom. Okay? Lalo na doon sa programa natin ngayon kung tayo ay nag-aaraw-araw ng Zoom. So paano yung GoPro approach, no? Yan. You can screenshot, no? But eto nga, no, basahin lang natin very quick na, hi friend, gusto ko sana ipakita sa iyo ang iPhone. Pinakita sa ang iPhone sa iyo, no? So, wag naman masyadong maging sound na robot ka o parang AI ka. No, kumbaga pwede mo siyang i-edit, no? Pero wag sana mawawala yung essence. Okay? Diyan na kasi yung whole essence niyan para makapagpa-join ka ng participant o ng prospect mo sa Zoom. Okay? Maaaring magustuhan mo, maaaring hindi. We are giving them an exit point. Di ba? Or option. Maaaring magustuhan, maaaring hindi. Okay, walang problema. Okay? Baka nga hindi para sa iyo ito. Pero okay lang. So kumbaga walang pilitan. Nakikita niyo yung flow? Ang gusto ko lang, okay? So kumbaga ipinapasok mo na yung ano yung gusto mong mangyari. Is yung maipakita ko sa iyo at maintindihan mo kung paano siya. Okay? May Zoom webinar kami ngayong 2 p.m. O depende, syempre tayo laging 7 p.m. Okay? May Zoom webinar kami ngayong 7 p.m. and super ma-appreciate ko. So gumagamit ka ng emotional approach. Di ba? Ang daming element dun sa script. Di ba? Super ma-appreciate ko kung makaka-attend ka. Ibig sabihin, nagpe-paint ka na ng picture sa kanya na maka-attend siya. Di ba? Di ba? Na ay pag umattend to ma-appreciate ako ng kaibigan ko. Di ba? Parang tulong ko na lang rin. Okay? Pero syempre, hindi laging magiging perfect yung sagot. May tatanggi diyan. Okay? It's okay to say no after mo makita kung hindi mo man magustuhan. Huwag kang mag-alala. So that's the exit point. No? Binigyan mo siya ng exit point. Na, sige, bro, attend ako pero kung hindi ko magustuhan, okay lang ha. Pero syempre, may usapan na tayo. Di ba? Naggagalingan ng mga speakers natin during RBA para magustuhan niya yung products natin. That's the first. At magustuhan niya yung iPhone system. Yung ating iPhone opportunity. Okay? So you can send this script 10 friends before Zoom, no? One day before, no? Kung kunyari habang nagla-lunch ka, nagbe-break time ka, no? At magandang magandang prospecting activity. Okay? Ayan. So ito, some screenshot lang. Kung mapapansin nyo nga, 2021 pa to. No? So yun, no? Boss! Di ba? No? Aray ko po. Malupiton pala. Boss! O ayan, no? So, ginamit niya yung script. Sabi niya gana, ha ha ha. Di ba? No? Gusto rin ko man, boss, sumali. Di man ako networker. And sunod-sunod gastos. Well, nandun na yung challenges eh. And doon pa lang sa chat box nyo, sa convo nyo, o kung tawag man yan, dapat mabilis kang mag-response na nakakakuha ka agad, nakaka-extra ka agad ng pwede mong isagot, no? Pwede mong maging bala. Okay? Sunod-sunod ang gastos talaga. Sige boss, what time? Okay? So sabi niya gano'n. So ano na siya? Signal na siya. Nagtanong na kung anong oras. Okay? O, puro service provider, bla bla. Malaking bagay sa akin ang pag-attend mo. Mamayang 8 p.m. boss. Sige boss, ano link? No, siya na nagtanong, anong link? Sige, sendan kita ng link. Bla 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 bla. Sige, maraming salamat. Don't forget to thank, no? Magpasalamat doon sa iyong kausap. No, kung gawin mong casual, no? Hindi kasi yung nagiging pagkakamali ng karamihan, yung pilit na talaga, no, na mapa-join sa Zoom, di ba? So gawin mo lang na casual na usapan, no? Tao ka pa rin. Oo, iPhone member ka pero tao ka pa rin, di ba? Maraming salamat boss. See you tonight. Siguro 30 minutes before the Zoom natin, kung 6:45 ako nagbubukas ng Zoom, tayo nagbubukas ng Zoom, mga 6:15, 30 minutes, message mo siya. Boss, remind ko lang, di ba? Yung ating usapan ha, Zoom link natin. Kita-kits ha. Kasi ako excited na ako. Yung mga ganun ba? So magre-reply yon. Okay? So this is just one example. And marami po, ulitin ko po, because of that simple script, no, marami po ang napa-join sa Zoom at marami po ang napa-member dahil nakapasok yung prospect sa Zoom RBA. Okay? So 10 to 20 approaches per day
in 21 consecutive days will bring you significant result. Apply 10 hanggang 20. Bakit? Kasi numbers game po tayo. Kung yung dun sa 20, sabihin na natin na hindi nag-respond yung iba, negative yung iba, at least makakuha ka ng 3 to 5. Diba? 3 to 5, no? Kung makakuha ka ng 3, that's good, no? Very good na 'yon. No? Kung makaya mo pa ng 5, di ba? Excellent. No? Apply bakit naman 21 consecutive days? Grabe naman. Di ba? It's because 21 consecutive days will mold you, no? Will create you a habit. Ang tawag doon habit. Pag ginawa mo siya, 10 tao hanggang 20 tao everyday, sinesendan mo noon, namumrospect ka, tapos everyday, ay apply, ba't ganun? Sa 20 kinausap ko, minessage ko, tinawagan ko, isa lang yung sumali sa Zoom, hindi pa nag-join. Okay lang yan, walang problema. Sa susunod na araw, yung isa mo pwede maging 2. Di ba? Bakit? Gumagaling ka na eh. Gumagaling ka ng mag-invite. Di ba? Sa simula, akala mo parang puro script lang. Pero again, na-update mo na siya. Dahil iba yung pagkakakilala mo sa taong to, na kakalibrate mo yung invitation mo. Gumagaling yung invitation skills mo. And believe me, in the 21st day na ginagawa mo siya consecutively, baka grabe, napapapasok mo na dito, yun nga, isipin mo, mga bigatin na. Okay? So, let's create that habit. Sabay-sabay po natin yan. Pwede natin gawin yan. Pwede natin gawin program yan. No? Bawat grupo, 21 days habit program. Oo. Tapos meron tayong sinesendan. Okay? Pwede yan. Okay? So, para the next 21st days, meron kang significant result. Okay? So, I believe, that's my part. So, hopefully may natutunan po ang ating mga participants. Paano ba to? May video. Yun. Grabe. Thank you very much guys, sa pakikinig. Ilan tayo inabot? 56 participants, So umabot pa tayo ng 57. Ay, ang bilis. Grabe, Iba talaga yung power of words. Na pag naging 57, ay magiging 58. Ay, grabe. Okay. Okay. So anyway, done na po ako. Thank you very much, Sana may natutunan po. Siguro, wag po kayong aalis pa. Imbitahan pa po yung ating mga members kasi bakit yung next speaker po sobrang lupit. Ito po yung isa sa mga kasabayan ko nung nagsisimula ako dito sa iFern. And believe us kasi bakit ganun talaga yung programa. Pag meron kang ka-batchmate dito, tuloy-tuloy ka lang. So ito po ay kapwa ko Senior Field Vice President. May assignment po kami kay Upline Ali na this year tapusin na ang PD. Okay? Bakit hindi? Di ba? I-claim na natin 'yan, So there's the power in words, there's the power in declaration. Amen, di ba? So that's why, eto pong taong to, pakinggan nyo po kasi yung natitirang topic po, kung ako po pinakinggan nyo, baliwala po yung unang 3 ulit kung hindi mo makukuha o mamamaster din. At least maintindihan and then eventually mamaster yung natitira pang topic. So hindi ko na po para patagalin. Guys, round of applause, magingay sa chat box, ang ating Senior Field Vice President, the incoming Presidential Director, ang poging-poging, kapwa ko Accenture Upline, Marky Garis. Yan, ay fantastic morning. Palakpakan naman natin si Apnil. Okay ba yung volume ko? Pa-type 1 naman kung okay yung sounds. Nahiya kasi akong sumigaw sa hotel. Ayan, guys, So, this is where we are today. Wow, nag-check-in tayo. Joke lang. So, nasa hotel tayo para lang maganda yung ambience. So, ay fantastic morning sa lahat, Thank you, Apnil. Grabe yung learnings, Grabe yung learnings. Naalala niyo pa ba yung 3 finger? 3 fingers, So, meron tayong 5 fingers and si Upline Marky, katulad ni Apnil, pareho lang tayo ng pinagdaanan, Etong training na narinig nyo, kung narinig nyo siya ng 1 beses, 2 beses, 5 beses, nagsasawa na kayo, 4 na taon na namin to narinig, 6 na taon na, 8 taon na narinig tong training na to, Pero paulit-ulit lang namin pinapakinggan. And every time may natututunan kami, So, grabe, palakpakan ng si Apnil and makinig kayo mabuti, kasi ito lahat ng ikikwento ko, kwentuhan lang naman tayo. Lahat ng ikwento ko,
is ginamit namin, in-apply namin para umabot kami kung nasaan kami ngayon, 'di ba? So sino ba dito ang gusto maging SFBP din? Oh, grabe, no? Ayan. So ay fantastic mornings sa lahat. Na-share lang ako ng screen. Ano bang share ng screen? Ayan. Wala. Ayan. So ang aking topic is the fourth finger, no? Pang-apat na tayo, okay? So, ABC rule. Ayan, no? ABC rule. Your sure way to earn millions, no? Ibig sabihin, no? Sa lahat ng skill, no? Ito yung isa sa pinaka-importante. No? Actually, feeling ko nga sa lima, ito yung pinaka-importante. Okay? And ang nakakatuwa no dito sa rule na to is hindi lang siya basta-basta rule, no? Dapat ito is inabubuhay pa. Okay? Kailangan mong i tawag dito, i-live out, no? Gawin mo siyang um, ugali mo, no? Para umasenso ka sa iFern. Okay? So, ano nga ba yung ABC, no? Yun yung first three letters of the alphabet. No? So, anong kailangan natin? Okay? Yan. Pansinin nyo yung tatlong letters. Okay? May malaking A, may B, tas may C. Okay? So, nasan ka dyan? Okay? Nasan ka dyan, kapatid? 'Di ba? So, sa lahat ng members dito, ikaw lagi si B. Okay? B1, B2, B3. Di, joke lang. Ikaw si B. Okay? So, as B, no? Tatandaan nyo itong rule na to, ha? As B, kailangan lagi mong binibridge. Okay? Kay client. Okay? Sino ba si client? Si prospect, no? Yung gusto mong mapresentahan, yung gusto mong makausap ng advisor. Okay? So, ABC. Ibig sabihin, si B, laging nagkikwento. Okay? Laging nagkikwento kay C kung ano si A. Okay? Clear ba? Mag-message lang kayo pag medyo kailangan natin tong matutunan ng matindi. No, ito yung isa sa pinaka-importante, kailangan malaman natin kung paano to, okay? Kailangan si C, okay? Laging mas maliit kay A. Pansinin niyo yung letter, no? Kahit ano pa ang profession ni C, no? Kahit si A, 'di ba? Kahit si A ay dating tupad lang. Oh, 'di ba? Dating tupad. Mayroon tayong member ng tupad, 'di ba? Kahit si C ay isang doktor. Okay? Kailangan palaging mataas ang letter A. Okay? So, ibig sabihin, di ba? Kailangan makikita ni C kung paano mo tinatrato si A. Okay? So, ano pa ba yung mga ibang klase nung tinatawag nating ABC sa network marketing? O, 'di ba? Pag ABC, no? ABC. Bakit nga ba ABC? No, sabi nga, no? Dagdag ko lang, sabi ni Apnil, no, si Eric Worre, okay? Sabi ni Eric Worre, no, isang network marketing guru ito, okay? You are, okay? In network marketing, the highest paid storyteller, no? Ibig sabihin, kailangan napakagaling mong magkwento. Okay? And para malaman mo, para maging magaling kang magkwento, kailangan tinatandaan mo. 'Di ba? Tuwing sisel, okay? Tuwing sisel, tatandaan mo yung mga top earners, no? Si top 1, top 2, top 3, top 4, tapos tandaan mo yung kwento nila. Tapos pag nakita mo sila o hanapin mo sila sa sisel, hanapin mo sila sa RBA, magpa-picture ka. Okay, magpa-picture ka dun sa ano nila, dun sa income nila. O, pag nandiyan si apply, magpa-picture ka na magpa-picture. Okay, para pag kasama mo na si client, may pinapakita ka. Di ba? O, eto yung aming top 1. O, dati tong call center agent. Asawa niya si top 2. O, isang call girl din. Okay, call boy tsaka call girl mag-asawa. O, there's top 3. Di ba? Itong top 3 namin, alam mo ba, di ba? Assistant pharmacist lang, di ba? Assistant pa. Di ba, hindi pa pharmacist mismo. O, 'di ba? So, milyon-milyon yung kinikita. Okay? So, ibig sabihin, no, as the best best highest paid storyteller in the world, kailangan madami kang bala. 'Di ba? And sabi nga nila, 'di ba, a picture paints 1,000 words. Oh, 'di ba? Mas maganda kung lagi kang may picture. O, 'di ba? Kung nakita mo si apply, magpa-picture ka, no? Para pag may kinakwentuhan ka, nakikita nila yung picture sa phone mo. Ito, kasama ko siya.
O di ba? Close kami niyan. O kahit na picture lang kayo, di ba? Close kami niyan. Ni Alex, close kami niyan, no? Ito si Matthew, di ba? Batang-bata. Per million na yung kinikita, di ba? Hindi pa yan graduate ng high school. Ay na, I mean, ng college, di ba? College, ano yan, drop out. O, di ba? Ito mo si Marus, o 8 months pa lang. Di ba? So, ibig sabihin, no? Nagkakaroon ka ng, IT, kasi yung IT mag-isip, no? Nagkakaroon ka ng database. Okay? Nagkakaroon ka ng madaming kwento. Okay? So yan yung number one, no? Number one na dapat lagi mong baon. Alam nyo ba, no? Sa ABC pa lang, actually kaya mo nang mag-close. 'Di ba? Kwentuhan pa lang. Actually, network marketing, kwentuhan lang talaga. 'Di ba? So, hindi ka salesman, hindi ka recruiter, hindi ka presenter, no? Ikaw ay storyteller. Okay? And lagi nga natin sinasabi, 'di ba? Ang pinaka-powerful na story, 'di ba? Is yung story na hindi ginagawa, 'di ba? Kundi narinig mo talaga, no? Naramdaman mo, okay? Ibig sabihin, ikaw mismo yung nakaintindi ng kwento at ikaw yung nagkwento. Oh, 'di ba? So napaka-importante, no? Napaka-importante, no, na madami kang kwento, madami kang pictures, okay? Madami kang ah, iniikutan, lalong-lalo na sa CSEL. Okay? So bakit ba, no? Bakit ba napaka-importante, no? Ito guys, tandaan nyo, bakit ba napaka-importante na si A, no, ay na ay nakwento mo kay C, 'di ba? Kailangan mong tinatawag natin 'to, no, in other words is edification. Okay? Edification, ibig sabihin, no, pagka pagkawala nito, okay? So ibig sabihin ng edification, sorry, no, ang ibig sabihin ng edification, itinataas mo yung credibility ni advisor, lumalaki siya. O, 'di ba? Paano ba mag-edify? Kunwari, etong upline ko, 'di ba? Dating IT consultant. Okay? Ngayon, 8 na yung Rolex. 'Di ba? Ang dami ng kotse. Siya yung unang-unang magkakaroon ng kotseng lumilipad dito sa iFern, oh, 'di ba? Tapos almost, no, konting-konti na lang magiging 50 million na yung kinita niya. Oh, 'di ba? So just imagine, no? Kung si upline yung nagkwento niyan kay client, 'di ba? Anong itsura nun? Kunwari, 'di ba? Si upline kausap niya si client. Alam mo ba, bro? Ako, mo 'di ba? Bro, ako 50 million na yung kinita ko sa iPearl. 'Di ba? Anong itsura? 'Di ba? Si upline mukhang mayabang, 'di ba? Mukhang magyayabang, mukhang binubuhat yung sariling bangko, 'di ba? So, without this, no, without edification, mahihirapan magtiwala si C kay A. Okay? Kaya mas maganda, no? Hindi pala mas maganda, dapat bago pa lang mangyari yung meeting, naikwento mo na lahat as bridge, 'di ba? Ikaw yung bridge, ikaw yung B. Naikwento mo na lahat kay C. Lahat ng magandang qualities ni A. Oh, guys, makinig kayo, maganda at napakaganda at pinakamaganda. Doon lang tayo. Huwag ka nang umabot doon sa yung mga chismis, no, 'di ba? Doon na tayo sa maganda, mas maganda at pinakamaganda. About kay A, nakwento mo na kay C. 'Di ba? Kasi, 'di ba? Kasi pag nasabi mo 'yun, nasabi mo kay C, mas malaki yung chance na ma-close niyo yung deal. 'Di ba? Napakalaki ng chance na ma-close yung deal pag si C, nire-respeto niya si A. Okay? Pag pinakinggan niya si A dahil na-tee up mo siya or na-edify mo siya ng maayos. Okay? 'Di ba? And pagdating doon, yung conversation is warm. Kasi parang feeling din ni C, ay kilala ko na si A sa dami ng ikwento ni B sa akin. No? Parang close na sila. Pagdating dun sa meeting, close na sila. 'Di ba? So, how to edify your advisor. No? May konting lang. Siyempre, nasabi ko sa inyo kayo, background, no? Bakit nang sinasabi yung background? Para malaman ni client kung saan nanggaling si A. At para din ma-match. Di ba? Kunwari, IT consultant siya, idiin mo, o yung dating IT consultant tong upline ko. Di ba? Dating doktor. Dating pharmacy assistant tong ano ko, tong upline ko. Okay? Meron siyang diamond ring. Oh, 'di ba? Meron siyang 8 Rolex.
'di ba? At may mansion siya, no? Na may swimming pool. Oh, 'di ba? Napakagandang ikwento. Magugulat ngayon at maku-curious ngayon si, 'di ba? Curious na siya. Curious na siya kay A, kaya pagdating dun sa meeting, makikinig siya. Okay? So background, ano yung struggles niya before, no? Para ilagay mo yung challenges ni advisor kung ano yung mga challenges sa bago mag-iFern para makarelate din si client. Okay? The turning point. Ayan, no? Nung nag-decide siya na gawin sa iFern, grabe, nakapag-resign siya as an IT consultant na kumikita ng 100,000 a month. 'Di ba? Just imagine as an employee, kaya mo bang iwanan yung 100,000 a month? 'Di ba mahirap? 'Di ba? Mahirap iwanan yun eh. No, pero kay iFern, grabe, no? Sa 4 na buwan, diretso, kumita siya ng 1 million pesos every month. 'Di ba? Ibig sabihin, kumita siya ng 4 million, 4 na buwan. Okay? The journey. O, kwento mo yung journey. Ano yung mga na-overcome ni upline? Alam mo yung upline ko na to, napakamahiyain. Pero ngayon, hindi mo matitikom ang bibig niyan sa kwento about iFern. O, tapos yung achievements, siyempre yung mga achievements na nabanggit ko kanina. So dapat, no, para ma-edify mo ng mabuti si advisor, dapat kilala mo si advisor. Dapat lagi mong tinatandaan yung mga achievements niya. Oh, 'di ba? So, ano mangyayari? Anong mangyayari pagka hindi mo in-edify? Ayan, no? Pag hindi mo in-edify si upline, mukha siyang walang authority. Okay? Mukhang hindi kayo organized. 'Di ba? Malamig si client. Okay? And the meeting, instead na makikinig siya, kasi may opportunity, no? Parang binebentahan lang yung feeling. No? Kasi hindi mo na-edify o na-ABC ng maayos. Okay? So, hindi ko nalagay sa slides, no? But ABC, no? Ito importante, guys, no? Marunong kang mag-ABC sa salita. Makinig kayong lahat, no? Dito tayo karamihan nagkukulang, okay? Makinig kayo mabuti, no? Dapat kung inedify mo si client, sorry, inedify mo si advisor sa salita, dapat kaya mong ipakita yung edification na yun or yung ABC na yun sa gawa. Okay? Hindi lang salita, kailangan may gawa. Okay? Ano ibig sabihin, no? Bago pa dumating si upline, no? Hinahanda mo na yung pwesto niya. Kung kunwari, pwede mo ding ihanda yung pagkain niya, no? Pag dumating si upline, pupunta ka agad, sasalubungin mo. Salubungin mo si upline sa pintuan, pagbuksan mo. Oh, 'di ba? Kung may dala siyang gamit, buhatin mo kahit na notebook lang 'yan. Oh, 'di ba? Bakit, no? Bakit pinapakita mo kay client na nirespeto mo si upline? O pag naglalatag na, nakaupo na kayo. Okay, nakaupo na kayo. Si upline nagsasalita, nagko-close. Ikaw, may cellphone. 'Di ba? Anong itsura nun kay client? Nagte-text. Ibig sabihin, 'di ba, hindi mo pinapakinggan yung word ni upline. 'Di ba? Hindi mo pinapakita kay client na importante yung sinasabi ni upline. So dapat pag naglalatag, yung cellphone mo itaob mo na o ibulsa mo na. Tapon mo na yan. Joke lang. Tago mo muna. No? Kasi bakit? Kailangan pakinggan mo si upline. Kailangan ipakita mo kay client na nakikinig ka. Okay? So, isang technique, no? Lahat ng sabihin ni upline, ang gagawin mo, oo, tango ka ng tango, no? Isang ano yun, sales technique yun, no? Bakit? Pag nakita ni client na tango ka ng tango, mapapatango din siya. Umamaya, pag sabi mong, anong kukunin? Premium, family package, tatango na lang siya. Di ba? Oo na lang ng oo. 'Di ba? So isang ano 'yon, isang technique, 'di ba? May technique pa tayong naturo, no? So ano pa ba? No, kailangan, no, yung pagtrato mo kay upline, hindi lang pag may client. Okay, bakit? Kasi naaamoy yan ng client eh. Dapat before pa, no, i-practice nyo na, no, itrato mo si upline na parang ano, na parang hari, na parang ano, 'di ba? Kasi bakit? No, it gives, no, a sign of respect. 'Di ba? And pag ni-respect mo si upline, ni-respect ng kausap mo si upline, ang dali-dali mag-close. Okay? And lastly, no, lastly sa ABC, okay? Pag nagko-close si upline, 'di ba? Dapat si upline yung kakampi mo. Okay? Bakit? 'Di ba? Nagpa-close ka pa nga eh. Tapos sasabihin mo, hindi upline. Nag-usap na kami ni client. Wait lang. Sino bang kakampi mo? 'Di ba? Ang kakampi mo si upline. Tama ba? No?
type 7 naman kung nag-agree kayo, no? Sa ABC rule o kung may natutunan kayo, no? Are you learning? Ngayon nyo lang ba narinig tong kwento na ito? 'Di ba? So, grabe, no? Ito sa isa sa mga pinaka-importanting rule, no? Kailangan marunong kang mag-edify, kailangan marunong kang magkwento, kailangan respetado mo si upline, 'di ba? And gaya nga ng sinabi ko, kailangan totoo 'yun. Kasi pagka peke, alam mo naman, naaamoy. Okay? So, 'yan, no? Grabe, no? Yes, nakakalimutan ng ABC, 'di ba? So, actually sakit ko din 'yan, Ate Judy, nung nagsisimula ako, no? Parang sige, upline, ikaw na bahala, magaling ka naman, 'di ba? Oo, magaling si upline, no? Pero mas gagaling pa siya. Mas gagaling pa siya. Mas mako-close yung deal pag na ABC mo ng maayos. Okay? So, last na additional sa ABC, no? Nakuwento talaga, no? Ano ba yung mga pwedeng i-ABC, 'di ba? ABC mo si Sir Tom, ABC mo si Mama Dam, ABC mo yung mga top distributors, 'di ba? ABC mo yung produkto, ABC mo si Fernby, ABC mo yung Power Trio, 'di ba? ABC mo yung kape. Napakadami. Hindi ka mauubusan ng ABC. So yun talaga yung sabi natin, no, you are the best storyteller in the world, no? Tandaan niyo lagi, very basic, ABC. Okay, no? So tapos na tayo sa fourth finger and last finger. Okay? Last finger, follow up. Always be closing, ABC pa din, no? Always be closing. Okay. So, mas maganda, syempre, no? Ang pinaka best case scenario in everything pagkatapos ng latag pay-in. Okay? Pag nangyari yun, the best, no? Pero hindi lagi nangyayari. Okay? Hindi laging nangyayari. Okay? So, ibig sabihin, no? Pag hindi nag-pay yan, hindi ibig sabihin hindi niya gusto. Okay? Baka naman sinabi niyang pag-ipunan ko muna, no? Magpapalusot pa siya ng konti na kausapin ko muna yung asawa ko. Sige, kausapin mo, pero balikan kita 24 hours, ha? Okay, de joke lang, no? Huwag mo na ipakausap asawa, no? So, 24 hours, no? Bakit kailangan within 24 hours na follow up mo siya, na close mo siya? Okay, so ang isang client, no, pag nailatag na, nakausap na, naikwento mo na lahat, okay, mataas na yung tingin niya sa iFern. Mataas na, excited na siya, na-paint mo na yung picture, na yayaman siya dito, no, na lalaki yung income niya, 'di ba? Na magkaka-Rolex siya, magkaka-Benz, magkaka-Mini Cooper, 'di ba? Yun na yung nasa utak niya eh. Punong-puno siya ng positivity. Okay? Pero kapatid, pag umuwi yan sa bahay, lahat ng kausapin, no? Lahat ng kausapin niya, 'di ba? Kausapin yung kapatid niya. Sister, yayaman na tayo. Sasabihin niya, tangina na nakain itong kapatid ko. 'Di ba? So, kapatid pa lang, 'di ba? Naano na agad, 'di ba? Pagdating dun sa Nay, Nay, yayaman na tayo. Naku anak, gutom ka lang yata. O, 'di ba? Kumain ka. Saan ka na naman nagpupunta? Tay, yayaman na tayo. 'Di ba? Sabi, naku, anak, wag mo ako pinagluloko. Naglakwatsa ka lang. O, 'di ba? So, pag uwi mo pa lang sa bahay, na yung client, ang dami na agad narinig na hindi maganda. Lalo na pag kwento mo pa yung network, pag kwento pa niya yung networking, ma, ang ganda pa ng networking. Nako anak, diyan nalugi yung kapitbahay ng lolo mo, no, 20 years ago. Oh, 'di ba? Nagkwento pa yung nanay mo ng kwento na hindi sa kanya, no? Kwento pa ng lola mo sa kanya, 'di ba? So na negative. 'Di ba? Ang taas na, bumababa, bumababa. No, nagkwento ng negative, nagkwento yung kapitbahay mong nag-networking, hindi naman niya tinabaho, 'di ba? Nagsara yung kumpanya, pababa na ng pababa, no? So ibig sabihin, no, the longer you are, no, na nalatagan yung tao, pag hindi mo yan finalo up ng finalo up, no? Mawawalan siya ng Mawawala na excitement niya. Mawawala na yung gusto niya. No? Gusto niya yumaman. No? Nawawala na yung picture na, ay, magiging ano din ako, di ba? Magiging someone din ako someday, di ba? So, ibig sabihin, no, dapat, no, within 24 hours, no, lagi mo yung pinapadala ng picture, no? Uy, ito yung top 1 namin. Kumustahin mo, no? Sabi nga ni Jessa, di ba? Nung naalala ko, nung ano natin, nung real talk natin, no? I-heart yung mga post niya. No? Bakit? Para malaman niya, no, na nandun ka, magparamdam ka ng magparamdam, galawin mo yung baso, 'di ba? So again, no?
Napaka-importante, no, na mag-follow up ka. Sabi nga nila, no, fortune is in the follow up. Okay? So, ano ba yung follow up na yan? Ano ba yung follow up na yan, 'di ba? Sa totoong buhay, daanin natin sa sales. Okay? Sa sales industry, no, 80% ng sales, may number pa tayo, no? 80% ng sales nangyayari, okay, sa fifth contact pataas. O, ibig sabihin, i-follow up mo daw siya ng up to 5 times. Di ba? 80% ha, guys, ang laki nun ha. So, ibig sabihin, pag hindi nag-pay in ngayon, i-follow up pa na i-follow up. 'Di ba? Hanggang magsawa siya, hanggang i-block ka niya. Joke lang. Ayan, no? Sa real estate, no, hindi naman yan bibili ng lupa agad pagkapakita ng bahay, pagkapakita ng picture, 'di ba? Kaya yung mga real estate agent, 'di ba? Dinadala nila sa ano, yung may, ang tawag dito? Viewing ng unit, ng model unit, 'di ba? Para pumasok sa utak mo na maganda yung binebenta. O, 'di ba? So, follow up 'yun. Okay? So, sa insurance din, no? Insurance. Hindi ka naman magsasign agad pagka unang meeting. Ang dami pa niyang follow-up, kwento, tawagan, di ba? So, sa iFern, no, after ng RBA, same din yung psychology. Okay? Same human behavior. Kailangan natin mag-follow up. And kung mayroon tayong prospect list, no, dapat mayroon din tayong follow-up list. Okay, nalatagan ko na to, no? Kailangan ko tong balikan, no? Paano bang isang technique ng pag-follow up, no? Pagka yan, kunwari, mga 24 hours, hindi nag-pay in. 7 days, hindi nag-pay in. Balikan mo. No? May napapay in ka. Sis, bro, may napapay in ako. 7 packages. No? Di ba nakita mo ang ganda? Left and right lang. Ilalagay ko na to sa left mo. Right ka na lang. Di ba? Nako, alam mo ba itong ipapasok ko? Ang laki ng network nito. Pag pumasok to, ang laking points nito sa'yo. Di ba? Pag pumasok ka today, ilalagay ko sa ilalim mo to. Oo, di ba? May pang ano ka pa, may pang sundot ka pa. Okay? So, grabe no, guys, no? Sobrang importante, no? Sobrang importante talaga na i-follow up mo si client. Ayan, no? So, tapos na ako, mabilis lang. And hopefully, may natutunan kayo. No? Please type 7 naman kung may natutunan kayo from Upline Marquee. Ayan. So, siyempre, hindi matatapos ang gabi na to. Okay? Hindi matatapos tong gabi na to kung hindi magsasalita at magkukwento. No? Yung tao na nag-invite sa amin ni Upline Neil. No? Kasi kung wala siya, 'di ba? Hindi magsisimula yung iFern journey namin, hindi kami mangangarap, no, na sa iFern, 'di ba? Pwede pa lang magka-Rolex. Oh, wow, may flex, no? Pwede pa lang magka-Mercedes-Benz, 'di ba? Pwede pa lang magkaroon ng pwede palang mag-check-in sa hotel, mag-check-in sa hotel kahit na wala nang pambili ng gas, joke lang. Yan, no? So, grabe, no? Itong tao na to, no, itong tao na ipapakilala ko sa inyo, is napakadami ng achievement sa iFern. Okay? And, 'di ba? Bagong-bagong Rolex, no? Na free from his 1.5 million incentive. Okay? And abangan, no? Bagong-bagong kotse. Okay? And syempre, no? Hindi ko na patatagalin, no? Ang ating grand upline ng Bravehearts na nagturo sa atin ng lahat ng alam natin. O, di ba? Pati follow up, no? Pati tayo fina-follow up. Okay? So let us all welcome our Sapphire Presidential Director. Okay? Malapit na maging MDC, no? Upline Alejandro Tolentino. Palakpakan. Sound check. Yeah. Clear upline. Sound check. Bagay ba? Ang pogi, Naks. parang si Tanggol ah. Ang bihirang buhay. Welcome sa ating prime time, no? Prime time bida, no? Kasi nagwakas na yung inaabangan ng karamihan, no? Na nagwakas na yung si Tanggol, di ba? So ito na yung abangan ninyo, no? Kumbaga, yung digmaan natin ngayon patungkol sa krisis, no? Tanggalin na natin. Medyo mahirap tingnan yung ating mga parokyano, no? Ay, fantastic morning! Malinaw ba yung boses ni Upline Ali? Wala bang static or something para tuloy-tuloy tayo? Yan. Si Upline Abby, thank you, no? Max. Yan. So, tingnan natin sa chat box.
Malinaw po, Upline. Thank you, Upline Marky. Grabe guys, ano. Sobrang nakaka-proud, no? Nasimulan ko yung training mula kay Upline Runil. And of course, sumunod si Upline Marky. Sobrang nakaka-proud itong dalawang poging lalaki na ito, no? Kasi alam nyo guys, para sa mga hindi alam, no? Sa mga bago natin dito or hindi pa alam, si Upline Marky, si Upline Ronil, yung una nagsalita kanina, is Senior Field Vice President, no? Natin dito sa IPERN. And siya po yung una kong naimbitahan dito sa negosyong to, no? Office mate ko po siya dati sa Accenture, no? And sa Google. Okay? So, Senior Field Vice President siya ngayon. Siya yung unang nag-training. Ang galing-galing. Palakpakan naman natin sa Upline Ronil, no? Siya yung nag-discuss no good learning and listening attitude, gumawa ng prospect list, di ba? Tapos yung paano mag-imbita, di ba? So, yung pangalawang speaker natin, yung katatapos lang, yung nagpakilala sa akin, si Upline Marky Cadiz. Siya po yung pangalawang na-invite ko sa IPERN. Siya rin po yung Senior Field Vice President natin sa Braveheart. So, imagine mo ako, di ba ang networking sabi, mag-invite ka sa kanan, mag-invite ka sa kaliwa, and then, di ba, turuan mo sila, nakakatuwa. Kasi ganun po ang nangyari. Both of them are Senior Field Vice Presidents. And si Marky po is dati ko ring office mate sa Accenture. And dun sa previous na company na pinagtrabahuan ko. Kaya may GC kami, ang pangalan, Accenture. Di ba? So pare-parehas po kaming IT. Sabi ko nga sa inyo, kung mahihain ka, di-invitein mo yung kapwa mo mahihain. Tama? Parang invite din niya, yung kapwa niya mahihain. Para pare-parehas kayong mahihain. Yung grupo niyo mahihain. Mahihain pa rin kami. Pero kaya na namin magsalita sa inyo ngayon. Kaya na namin magturo, kaya na namin mag-train. Simply because, kapag alam mo, kaya mong ituro. Tama, mali. Can you please type yes if you agree? Di ba? So, kung kayang mong gawin, kaya mong ituro. Ganun siya kasimple. So, ganun lang po yung basic lang negosyo natin. Nakakatuwa kasi ang topic ko today is, syempre yung closing. Di ba? So, tandaan nyo, yung huling topic na Applied Marky, sabi niya, di ba ang dami nyo natutunan? Can you please type yes? No? At gawin natin yan kasi alam niyo kaya may nahihirapan yung iba magnegosyo ng ganito, IPERN. It's because paulit-ulit din ang naririnig, akala nila alam na. O sige, alam mo na. Naintindihan mo ba talaga? Kaya paulit-ulit kasi guys, ganito siya. Yung alam mo lang. Yung naintindihan mo, gagawin mo. Kasi naintindihan mo siya eh. Pag ginawa mo yung good learning and listening attitude, yes, apply nyo yung attitude mo. Binugbog mo yung sarili mo sa kaka-training. Utang-utaka na pagod ko na sa kakapunta ng Manila. O sa galit mo, doon lumabas yung galing mo. Totoo yan. Si Manny Pacquiao, tignan ninyo. Bakit pag ginugulpi siya, kaya pa niyan tumayo? Di ba? Eight times no world champion. Bakit? Tingnan niyo yung training niya, nasa YouTube, pinapalo yung tiyan niya, ginugulpi siya. So, kailangan mo rin magulpi. Ako, for example, sabi nga ni Marky, 4 na taon niya na itong ginagawa. Ganon din si Upline Runil. 5 taon, patuloy ang training. So, kaya kayang-kayang ituro. Ganun lang siya, guys. Ang pagpokusan ninyo, saan ba papunta? Kung milyones ang papuntahan, edi kahit 5 taon ako mag-training. But then again, magkaiba yung alam dun sa naiintindihan. Yung naiintindihan, ginagawa po. Okay? Tama o tama? Can you please type tama kung tumama? Tinamaan yung iba, di ba? So, sabi doon, follow up, di ba? Ang karugtong ng follow up, nakikita nyo ba yung screen ko? Nag-share ako ng screen? Wala up. Bakit? Kaya, Walang screen up. share screen. Ayun, di ko brinodcast. Yan, so, yan. Nakita nyo na yung screen ko? Yes, May up. kabayo, no? So, tatandaan nyo guys, ang pinapollow up, yung walang pera. Okay? Pero pag nakita mo na may pera, naramdaman mo na meron siyang pera, meron siyang credit card,
no? Yan yung sinasabi ni Upline Marky na i-closing na natin yan. Ipapainin na natin yan. So pag sa pagko-close ng deal, unang rule, wag na wag kang mahihiya, kapatid. No, di baling nakalimutan mo na lahat yung tinurong 5. Okay? Yung 5 kanina, pwede mo makalimutan. Wag na wag ka lang mahihiyang mangolekta ng pera. Okay? Kasi benta 'yun eh. Wag na wag kang mahihiyang mag-push, no? Sabi nga ni Upline Marky kanina, pag pumush na si Upline, pinigan na ni Upline, wag mong at sinabi niya mag-uusap na lang po kami ni Pedro. O sabi naman nung nag-invite si Pedro, opo Upline, mag-uusap na lang po kami. O di ba? Sinama niyo pa ako, eh di sana kayo na lang nag-usap. Correct? So, kino-close yung deal. And paano ba mako-close yung deal? Practicein nyo to. Ano yon? Yung end in mind. Ano ba yung end in mind mo? Ano ba yung nasa isip mo? Ano ba yung dulo ng yung end in mind mo? Saan papunta? So halimbawa, pupunta ka ng kusina. Siyempre, ang end in mind mo doon, kung di ka pa kumain, maghahanap ka ng pagkain. Kung nauuhaw ka, pupunta ka ng kusina, tubig ang hahanapin mo. Tama, mali. So, ano ba yung end in mind mo? Dapat ang end in mind mo, pay in. Or, makabenta ng package. Or, kung ano yung sasapat dun sa pera niya. Okay? So, dapat ganun yung end in mind mo. No? Nagagets ba, guys? Kasi practice yan eh. At lalabas yan. Lalabas kung ano yung nasa dulo ng isip mo. Kung hindi end in mind mo is pay in, yan yung sinasabi kanina na sabi, Upline, mag-uusap na lang kami. Sir, mag-uusap na lang kami. O Upline, mag-uusap na lang kami. Kasi ang end in mind mo, hindi magpa-pay in. O, yung iba, sasabihin, Upline, tanim-tanim. Wala pong problema ron. Very good yun, tanim-tanim. Pero hindi pwedeng yun yung end in mind mo agad. Kasi yun yung maa-attract mo, tanim. O, di ba? Sabi mo, Lord, ba't kaya hindi nag-pay in? Eh, di ba sabi mo, tanim lang naman? Di mo sinabing pay in eh. So, mananalangin ka na rin lang, pay in na. Benta na kaagad. And there's a power in believing. No? Kasi, kung di ka naniniwalang kayang papainin yan, di yan magpe-pay in. Mararamdaman niya yan. So, your end in mind should be pay in, benta. No? And, yung presentation, bago yan mapunta dun sa closing, or yung pangungulekta ng pay-in, syempre, nag-i-start yan muna dun sa presentation. Tama, mali? Yan yung diniscuss natin nung isang, kailan ba? Nakalimutan ko na. Sa sobrang bilis ng pacing ng ginagawa natin. Ngayon, i-drawing natin. O, Stephen, papalaslas tayo. Stephen, Kobe's first habit. Begin with the end in mind. Yes, Sir Ryan. O. So, start to finish or start to closing. Siyempre, meron tinatawag dyan na objection o rejection. Ano yon? O, ang ganda, di ba? Oo, ang ganda. Anong package ang pipiliin mo? Sabi mo pa lang, ay hindi, pag-iisipan ko muna. Nag-o-object na siya. Di ba? Maganda sana. Kaso, di ba? Yan na yung kagabi. Maganda sana, kaso ano? Busy ako, may objection na siya. Maganda sana, kaso, di ba? Meron na kasi akong bad experience dati, may rejection na. O, titingnan nyo maigi yung drawing kasi yan yung illustration. Yung iba tumutupi na. Sinabi lang na magpapaalam sa asawa, objection yon. Tumupi na, sige. Sinabi lang na mag-iipon, ang sinabi na, ito guys medyo masungit ako rito. Pag narinig ko sa downline ko, marami na akong nasampulan dito. Nandito ba kayo? Mag-type nga kayo dyan kung nandito kayo. Marami na akong nasampulan dito ng pag sinabing pag-iipunan, tinatanong ko, anong sinagot mo? Pagka sinabi ng downline ko ang sinabi,
sinend pa sa akin. For example, apply ng sinabi ko, thank you at na-appreciate mo, very good, na-appreciate mo yung business natin. So maganda habang pinag-iipunan mo, nakita mo na yung business. Mali po yun. Paano kung 10 years niyang pinag-ipunan? Di 10 years ka pa magkakaroon ng downline. Ang tawag doon objection, guys. Okay? Tumupi ka na. Hindi. Kung titingnan mo yung illustration from start to finish, tingnan nyo maigi. No? Ito yan. Ang sagot dyan, sasagot ka, answer, at maglo-looping yan, paulit-ulit yan. Ibig sabihin ng looping, paulit-ulit. So, nag-object siya, tingnan nyo yung arrow, no? Sasagot ka, oh, wait, mali yung arrow ko. So, nag-object siya, sumagot ka, sabi mo, maganda po yan, pag-iipunan. It only shows na talagang interested ka. Di ba? Kanya lang, sasabihin mo, answer. Kanya lang po, ang experience ko po kasi, pwede mo na itong ang sagot mo eh. Kaya yung iba nahihiwagaan ako, bakit wala silang maisagot? Baka tulog ka ngayon ha, sa training, magising ka muna. Sugatin mo muna yung sarili mo, tapos pataka mo ng kalamansi. Di ba? Para hindi ka magising. Nag-object siya, sabi pag-iipunan. Ang sagot, maganda po yan. Kanya lang po, based from experience, ang negosyo po natin, copy business. Isipin nyo po ito. Pag nag-join ka ngayon, nakapag-ipon ka after 6 months, di 6 months na, yun na yung story mo. No? Yun na yung kwento mo forever. So, 6 months, tinanong ka nung nag-invite sa'yo, di ba? Paano ba ginawa mo nung nagsimula ka? Ay, nag-ipon ako. O, sabi nung taong kausap mo, kahit may credit card siya, dahil katulad mo rin, sabi mo, ayaw mo nang umutang, i-copy business to. Ayaw kasi nangungutang, di ba? I-copy business. Sabi niya, mag-iipon din siya. So, kinaikwento mo, copy business po. So, every 6 months ka rin magkaka-downline. Samantalang, ma'am, sir, pare, pag pinangutang mo to, di ba? At nakapasok ka kaagad, binenta mo yung package pagka nakuha natin yung product, balik ang pera mo. Pag nag-invite ka, nataon, wala rin pera yung kausap mo. Sa mahal ng gasolina, di ba? Ang sasabihin mo rin, hindi masamang ipangutang. Lahat ng bilyonaryo, mayayaman sa Pilipinas, nangungutang. So may sagot ka na. Looping, babalik mo sa kanya yan ngayon. Sasagot ulit siya. Hindi kasi ako sanay mangutang. Di ba? So, babalik ka na naman, sagot. And you should always try harder. Kasi po, ang ibig sabihin, kapag nag-object siya, meron siyang rejection, ang ibig sabihin lang niyan, convince me more. Tell me more. Bulahin mo pa ako. Yun ang ibig sabihin niyan, guys. Kulang pa. I-push mo pa ako. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya may looping yan. Nag-iikot yan pabalik. Okay? Ang style ko nga, pag alam kong may pera, hanggat hindi ako pinapaalis or hanggat hindi niya sinasabing meron siyang lakad, hindi ko yan tatayuan. No? Hindi ko talaga tatayuan yan. So, nagigets nyo ba guys? Can you please type yes if you excuse me. If you agree? Oh, 'di ba? Again, sabi niya, aantayin ko muna yung ani namin. Sakto. Oh, 'di ba? Maganda 'yan sa anihan. Pati yung mga tao may pera. Ang problema, hindi pa nga nagtataniman, inaantay pa nila yung season ng taniman, Panginoon, 3 buwan, 4 na buwan pa. Tama? So, objection, anong sagot mo? Same lang yan sa sa pag-iipunan, may inaantay na aumento, may inaantay na padala, may inaantay na loan, di ba, etc. Ang sagot pa rin dyan, ipangutang mo na yan. Tama, mali. Kung sweldo ang inaantay mo, ani ang inaantay mo, bayaran mo sa ani, gumagana na yung negosyo mo. Tama o tama? At dyan po pumapasok, di ba, start. Dyan din pumapasok, guys, to finish. Objection. Rejection. Okay, dyan pumapasok
yung sinabi ni Upline Ronel, kung gaano ka-importante ang prospect list, follow-up list na sinasabi ni Upline Marky. Bakit importante? May prospect list ka. Ang ganda ng notebook mo. May mga pangalan. May 200 na pangalan. May pangalan, may occupation, merong numero. Oh, pinakita mo sa kanya. Maganda yan, pag-iipunan mo. Kaso, sayang yung pwesto mo. Ito yung pwesto mo ngayon, oh. Ito ikaw. Ito yung prospect list ko. Ang dami ko pang di nakausap po. Pag sumali yan, ilalagay ko kagad sa'yo. Si kumare, si kumpare, si attorney, si kapitan. Nakikita mo ba? Meron ka kaagad network. Yung position, pwede mong, hindi po, yung pera mahahanap mo yan, ipangutang mo yan. Yung position, pag naunahan ka, doon ka sa ilalim. Nagigets mo? Kaya importante, lagi kang may dalang magandang notebook na prospect list. Sabi nga, di ba? Ang prospect list na listahan, dapat magandang notebook yan. Mahal dapat, no? Kung ang mahal sa'yo 100 pesos, yun ang bilhin mo. Kung 200, yun ang bilhin mo. Kung 500 ang notebook na mahal sa'yo, yun ang bilhin mo. Presentable. At pag mahal, di ba? Pag mahal, iniingatan. O, pag meron kang notebook na mamahalin, hindi mo yan basta-basta ihahagis or iiwanan or ibubulsar. Parang sa apply na Alinong College. Tama o tama? Nakikita nyo ba yung logic, guys? Maski paano ang objection niya at rejection niya, pag naintindihan niya yung bilog-bilog, paano kung dumami yan, ginanon-ganon mo pa. Kaya importante, guys, saglit kukunin ko yung aking, sa mga nakasama ko na sa grind, no? Kaya importante yung sketch pad. Okay, sketch pad. Hindi yung notebook ng anak mo na hindi nagamit no, hindi naubos nung elementary, yun ang pinagdo-drawing-drawingan mo. Ito po ay 100 pesos sa National Bookstore, no? Sketchpad ito. Marami akong ganito. Pondohan nyo yung business ninyo kasi negosyante ka eh. Ang sarap magsulat dito kahit nakatayo ka, pwede. Kasi kung kupon ba, dahanap ka pa ng patungan. Tama, mali? So, dapat prepared ka, handa ka. Preparation is key. Okay? Itong ginagawa natin, piniprepare namin kayo para sigurado na kumita ka, yumaman ka, para ikaw naman yung magtuturo at makakapag-share ng blessing, no, sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan mo, at sa lahat ng tao na patuloy na nangangarap at nagdarasal na one day, Lord, bigyan mo naman ako ng magandang opportunity. Tama, mali? Di ba may mga kakilala kang ganon? So in short, importante po yan. Pati ballpen. Oh, thank you po. Kaya Planchona, binigyan ako ng ballpen. Di ba? Ang ganda. Oh, simple lang siya. Pero rock. Naks. Bamboo, ballpen. May iPern pa. Oh. So, kailangan presentable lahat yan. Hindi yung hindi sumusulat. No? Or yung kailangan mo pang itaktak para sumulat. So, nagmamatter po lahat yan. So, from start to finish, maganda ang pagsusulatan mo ng bubble charting mo. Pinakita mo pa yung mga schedule mo. Eto ka kapatid, di ba? Drawing-drawingan mo na. Computin mo kung magkano kikitain mo dyan. Tama, mali? Oh. So, lahat yan ay mapipinis talaga siya. Oh. Yan yung tipong sasabihin niya, sige, mangungutang na ako. Oh. Meron nga akong nilatagan eh, kapitan. Kapitan pa lang siya noon, major na siya ngayon. Oh. So, no, ang ganda ng presentation. Siyempre, sanay na sanay siya Apply Nali, pabaliktad pa magsulat, 'di ba? Ang ending sabi niya, gusto niya 7 accounts ang gusto niya. O minimum muna 7 accounts. Ang problema, ito, wala akong pera. So kailangan guys, minsan kailangan mo maging creative. Paano mo maibabagsak yung, paano mo babasagin yung wala siyang pera? So sinabi ko sa kanya, di nga kap,
Di ba tumaas ang mga sweldo ng mga militar ngayon? Tumawa siya. O, so nung tumawa siya, alam ko na ang style ko. Sabi niya, "Ang daming gastusin." Oo nga, no? Sabi ko, ito ikikwento ko lang, panghuli naman na, tapos naman na tayo. Ako kasi dati, nung nakita ko tong iPern, maganda rin naman yung sweldo ko. Kanya lang, yun yung kanya lang, ibinagsak mo na. Kanya lang, ang napansin ko rin, wala akong, ang gusto ko na nga nun kape, yung 35 accounts. Magkano yung 35 accounts ngayon? 440,000. Ang gusto ko nga 440,000 eh. Kaso wala akong 440,000. Then na-realize ko, 10 years na pala akong nagtatrabaho, wala akong iipon. Lalo po akong nanggigil na sumali sa iPern. So parang sinabi mo na rin sa kanya yun, guys. So kailangan, maski hindi mo kwento yun, or hanapin mo yung ganyan mo na maibabanat mo na walang pera, masasabi mo sa kanya, kaya nangutang din ako. 'Di ba? Karamihan naman ganun eh. Sinipe yung credit card, binawasan yung savings para nami-mirror niya. Pero ito pa rin yung papaintindi mo sa kanya yung oras, no? Na masasayang kapag hindi niya napwestuhan. Pare learning guys, may natutunan ba kayo? Lang, 'di ba? Paulit-ulit lang 'yan. And based from experience, yung start to finish na yan, finish yan. At pag finish na, huwag kang mahihiyang mangolekta ng pay-in. Pag walang-wala talaga, bentahan mo ng produkto para hindi ka uuwi na walang benta. Tama? Yun yun. So, yan yung ating closing. And I would like to take this opportunity para i-invite ang lahat sa ating nalalapit na CSEL. Okay? Yung ating once a month event sa iPern. Sa mga bago, dito ina-award lahat ng awardees monthly from top 500 to top 1 natin. No? Yung top 1, makikita mo rin may kumikita 1,000,000, 2,000,000, 4,000,000, di ba? May mga bagong coaching ina-unveil, magsasalita si Sir Tom, yung mga associate umakyat sa stage, makikita mo yung sarili mo na one day ikaw naman yung aakyat sa stage, no? And ako pag may bago ako, lagi ko gusto, 'di ba? Kahit mga luma syempre. Lagi ko gusto nakikita sila sa CSEL. Bakit? Sa mga luma ito yung recharging point natin, no? So sa CSEL, bakit lagi nating pinupukpok ito? Para sa hindi pa rin naiintindihan, bakit? Kasi hindi natin kayang iparamdam at ipakita ng malinaw na malinaw dun sa tao na invite natin kung gaano kalaki si iPern, gaano kaganda yung opportunity na nag-aantay sa kanila, no? Yun yung, ano ba to? Stop share. Yan. So, dapat yun in-screenshot ninyo. No? So, doon gaano ka-importante na makapunta sila sa ating CSEL. May mga bagay na hindi natin kayang iparamdam sa kanya. Kaya nating ikwento, pero hindi natin kayang iparamdam sa kanya. Doon sa RBA na ginagawa natin, pinapakita natin dyan, paano gagawin si iPern. Ito, NDO, paano gagawin si iPern. Doon sa CSEL, ipakikita doon ng kumpanya, bakit niya gagawin yung iPern. No? Kaya nga guys, 8 taon na pala ako nag-iPern. 7 years full time. Never pa akong umabsent sa CSEL. Nandun lahat ng kwento. Sabi ko nga, kung ang downline mo engineer, hindi na-inspire sa isang tupad, hindi na-inspire sa isang nurse, may engineer doon na umakyat sa stage, na-inspire siya. Kung ang downline mo, di ba, tupad, hindi na-inspire sa IT, hindi na-inspire sa doktor, nakita niya umakyat sa stage, 4P, tupad. Oh. One downline mo. So, ang tawag doon guys ay matching. So, importante, pag nasa CSEL ka, hindi yung okay, nandun ka na, napilitan ka. Pero itodo mo na. Diba? And this time, gusto natin yung Brave Arts family maingay. May natutunan ako, may nag-share sa akin. No? Ginawa daw nilang sistema sa grupo nila. Kailangan pumapalakpak,
Sumisigaw. Bakit? Nagwawalwal talaga sila, nagpa-party-party. Bakit? Bakit? Sabi niya kasi, di ba, sa bahay nyo nga, minsan, napilitan ka na nga lang. Nung pala, nag-away kayo ng misis mo, nag-away kayo ng anak mo, di ba? So, yung empleyado, nabuburyong pala siya sa buhay. So, yung sisil is perfect. Sumigaw ka ron, di ka maririnig. Bakit? Kasi maingay lahat ng tao. Nakakapag-release ka. Nakakapag-release ka. Kung nakapag-release ka, may papasok. Kasi minsan, pag di ka nagre-release, no? Hindi pumapasok yung blessing. Hindi pumapasok yung mga bagong energy. Pero, kung nakakapag-release ka, tama? Makakapasok na yung mga bagong energy. Nandun pang mayayaman yung energy ron. Paglabas mo ng pintuan ng ang tawag dito, ng Metro Tent. Nakaparada yung mga bagong sasakyan, mga GAC. O, isa si Upline Ali, ha? Sa pinakauna na nagkaroon ng GAC dyan. O, makikita mo nakaparada mga Mini Cooper. Isa pa rin sa Upline Ali, sa pinakaunang nagkaroon ng Mini Cooper dyan. Wala pang Mini Ladies nun, guys, ha? Nung nagkaroon ako ng Mini Cooper. O, may makikita kang mga Mercedes-Benz. Meron ding sasakyan sa Upline Ali yan. Pag lumabas yung electric car natin, parang lumilipad, magkakaroon yun merong picture yun eh. Pag pinindot mo, kahit nasa malayo ka, bubuka yung kanyang pakpak. At sa mga nakapunta na ng Singapore, meron siyang parang dancing lights. O time will come, may ganun. Di ba? Tapos ikaw, ang nararamdaman mo, yung pagod mo. Di ba? Huwag ganun. Nandun na tayo. Itodo na natin, guys. Agree ka ba? Itodo na natin. Baguhin natin yung kultura natin. Sige, pagod ka. Inaantok ka. Itodo na natin kasi bakit? Nandun ka na eh. Nahulog yung iPad ko. No, 'di ba? Gigil na gigil si Upline Ali. So, yun yung gusto nating maging kultura ngayon. Tama o tama? Can you please type yes? Gising pa ba yung iba o nakahiga na? 'Di ba? No, mag-type ka na lang para makita natin na nandiyan ka pa. So sa Sisel, ganun na yung gawin natin. Para yung bago mo, ang ma-adapt niyang kultura, yung kultura ng mga payaman, yung kultura ng matataas yung energy, yung kultura ng mga palaban, yung kultura ng mga gustong yumaman. Di ba? So, yan. Sa darating na Sabado, I believe magdadala si Upline Rule ng tambulin. Sa Ate Tess, may mga pinagawang plug. Tama ba? Nandito ba sa Ate Tess? Tapos na ba yun, Ate Tess? Hindi pa. Tingnan ko, nandito si Ate Tess. O, nandito si Ate Tess. Kung tapos na, di pwede na nating dalhin. O, ituloy natin yung palakpak. Di ba? Tapos, guys, pagka sinabi ng upline ninyong palakpak, palakpak. No? So, magkakaroon tayong kumpas. O, si upline nila taga-kumpas. Si upline Marky, taga-kumpas. No? Nandun sa upuan natin. Bakit? Magseset tayo ng culture. Kasi, para ito sa mga bago ninyo. At pag ang lagi niyong tatandaan, the lifeblood of any kind of business is sales. At kadalasan, ang sales natin galing saan? Bukod sa mga reorder natin, pag-package yan, syempre sa mga bago yan nang gagaling. So, ang buhay ng negosyo mo ay nasa ilalim. So, kahit na inaantok ka na, guys, ito magisingan tayo. No? Ang sign natin, tatapikin lang natin yung likod pag nakakita tayo ng inaantok. I-cheer natin ng bawat isa. No? Basta. Di ba? Relax ka lang. Malapit na, 1 oras na lang. Di ba? Sino pag-usapan din naman sa council yan, na papansinin nyo rin, di naman na ganun katagal natatapos ang sisel. Nung nakaraan, special event yon kasi annual yon. Itong mga monthly is hindi siya ganun katagal. Napansin nyo ba? So ito doon na natin, doon tayo mag-release, doon tayo magwalwal. Tama, mali. So in short, kahit nasang panig ka, no, ng Pilipinas, ito yung gathering natin. Siyempre sa mga abroad, hindi pa natin masabi yung monthly. Pero kung nandito ka lang sa Pilipinas, no, ito try natin mga upline, magla-live tayo, no, sa Upline Marky. Kung pag-usap-usapan natin paano natin mailalive yan sa Abu Dhabi, no? So in short, sobrang itong Sisel, ito yung nagtatawid sa paano nagiging matagal ang isang downline, paano na po proseso. Kasi may mga downline bilang panghuli, bago tayo maghiwa-hiwalay,
Broadcast ulit ako. Ito guys, pag inintindi mo to, hindi ka na mawawalan ng downline. No? Pag ginawa mo to, hindi umepekto sa downline mo, uulitin mo lang. Ang mahirap lang, pagka hindi kasi ito naging kultura, pag napagod ka sa iisa pa lang, hindi mo na inulit, hindi mo matatamasa yung pangako ng network marketing na malalaking income. Ano yun? May mga downline guys, ito yung goal, yung pagsabog. Basahin nga, i-type nga dyan. Sumasabog ngayon sa Iran, di ba? May pagsabog tayong tatawagin dito ngayon sa grupo natin. Gusto mo ba yon? Dito, hindi bombang sumasabog, income. Pagsabog, ito yung downline mo. Sumali. Hindi pa siya ready sumabog. Bihira yung ready ka agad na pasabog. May downline na mabilis, may downline na mabagal, may downline na patulog-tulog. Normal yun guys. Kaya nga hindi ako nangaaway ng downline eh. Na wala pang alam. Siyempre yung mga downline na marami nang alam, inaaway ko talaga. Diba? Bakit? Kasi gusto ko sumabog na sila. Ang pagsabog, may ahalin tulad natin dun sa bagong taon, di ba? Anong oras ang bagong taon? Di ba 12 midnight? Tama ba? 12 midnight ba ang bagong taon, yung salubong? Oh, 12 midnight. I-type po dyan, 12 midnight. Yan yung pagsabog. Tinitingnan ni Apply Nali, 12 midnight. May mga downline sumasali, nasa alas 2 pa lang sila ng umaga, 2 a.m., malayo pa sa 12 midnight. Tama mali? May mga sumasali nga, alauna pa lang ng umaga. May sumasali naman, medyo malapit na sila, nasa 7 p.m. na sila. Nasa 8 p.m. na sila, konting sundot na lang. Sumasabog na kagad. Meron naman, nasa alas 11 na ng gabi. Pasabog na sila. Nasusundan pa ba? Ngayon, may bago kang downline. Masaya siya. No? Ba't parang di masaya yung picture? Gawin natin. Masayang masaya siya. Yan, ang laki ng bibig. Masayang masaya siya. Okay? So, masayang masaya siya. Pero, nung sumali siya, nasa alauna ng umaga pa lang siya. Bakit? Hindi siya nakikinig pa. Apply, ganun lang. Pero, pag naisasama mo yan ng Cecil, nakita niya, pwede palang yumaman, etc. Nagiging alas 2 na ng madaling araw siya. Nakapag-invite siya, biglang jackpot, sumali. 4 a.m. na kagad. Nakattend ng NDO, ganun pala ang gagawin. Naging klaro sa kanya kung paano mag-closing. Naging 5 a.m. siya. Nakikita nyo ba? Tama mali. Meron naman yung mga 7 p.m. Naka-attend ng Cecil, naging 8 p.m. 4 hours na lang, puputok na. Tama? Nakapunta sa office, nakita ang warehouse. 9 points yun. Parang biglang nag-jump sa 10 p.m. siya. Hanggang unti-unti, ang tawag dyan, napa-plus 1-an. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Maraming plus 1 ang kailangan. Kasi minsan, hindi isang oras ang ginajump ng isang distributor. 1 segundo lang. Napa-plus 1-an lang. Mabagal nga May mabagal, may mabilis. Okay? Ako, I still remember paano ako sumabog sa network marketing. I joined network marketing way back. Yung first company ko, 6 months po, hindi po ako kumita. Grabe yung 6 months. Benta-benta, wala akong kinita. Bakit? Gluta yung produkto Tingnan nyo naman yung kulay ko. Sino ang bibili? Diba? So kahit magaling ka mag-present ng produkto, minsan, diba? Ang sasabihin, magkano ba yan? 2.5, 30 capsules. Sige, you tell me, paano ibebenta ngayon yan? Tapos ganito pa ang kulay. Tama? Kanya lang, sa Kappa Plus 1 ng Kappa Plus 1, Kappa Plus 1 ng Kappa Plus 1, inabot po ako ng 6 na buwan. Tsinaga ako. Tsinaga ako ng upline ko. Hindi ako ang nagtyaga. May nagtyaga para sa akin. Saka i-invite, kahit nagmamaktol ako, minsan minumura ko pa yung upline ko. Ano ka ba?
NDO na naman. Nakailang beses na ako NDO. Pinuyat mo na ako. Tama? Maraming beses mo na akong pinuyat. O one time, meron kasi kaming tinatawag na once a month gathering. Nagka-gather kami every month. So nawi-witness ko mula sa 10 tao, sa grupo lang namin. Hanggang naging 15, naging 17, naging 20, naging 30. Dati sa garahe lang kami nung apply namin. Hindi na kasi kami kasya, lumipat kami sa isa pang garahe ng apply namin, yung mas malaki na. Hanggang sa hindi na kami kasya, sa Jollibee na kami nag-iipon. One time, meron akong nakatabi doon. No? Tingnan nyo ha, sabi ko, maraming beses akong umattend, napaplaswanan na ako niyan. Oh, meron pa akong ugali dati. Hindi ako naniniwala sa mga kotse, sa mga malalaking resulta. Oh, akala ko lang yon, pero ang tawag doon +1. Oh. So one time, nag-attend ako ng training, ng gathering, meron akong nakaupo doon. Meron akong nakatabi. Matabang lalaki, nakasando, pawisin. Yung mga upline ko, lagi nakaporma, lagi nakakotse. Hindi ako masyadong naniniwala sa kanila. Ang tawag doon, matching. Feeling ko, yung katabi ko, yun yung kamatch ko. O sa kanya ako nagtanong, sabi ko, meron pa talagang kumikita dito sa ganitong klaseng negosyo? Alam mo, sabi niya sa akin, meron pare. Nakabili ako ng motor, ayun nung nasa labas. O motor pala. Diba? Ang key doon, ang tawag doon, napaplaswanan pala ako. At yun yung killer punch. O, bigla ko nasabi, gagawin ko to. Bakit? Kasi ultimo tricycle motor noon, ang hirap bilhin. Dahil nga, walang naiiwan sa sweldo. So kapatid, +1-an natin ng +1-an yung mga downline natin. Tama, mali? Can you please type yes kung na-gets mo yung konsepto? So in short, ang network marketing, patsagaan yan. +1, +1, +1, +1. Ang tanong, pangsabugan ka na ba talaga? Kung hindi pa, allow us to process you guys. No? Itong iBurn ay isang malaking processing machine. Yung mga events natin, whether yung CCEL, yung mga events sa opisina, yung warehouse, yung event natin dito sa mga probinsya natin, itong Zoom natin, processing plant po ito. No? Para ma+1, +1, +1, +1, +1. Hanggang dun sa pumunta na dun sa sabugan. O, tama? Dito mo simulan yan. Ito guys, tinuro sa atin yung ABC rule kanina. Meron ka na bang ticket? Ginagamit mo ba to sa mga latag mo? Sa mga latag, lagi na ito natin itong gagamitin kasi ang concept po nito, isama na natin sa sistema. Mag-pay in ka na ngayon para pwede kang manalo ng ticket. Tama? 500 pesos lang yan, may kasama pang produkto. O nasa sa'yo yan, kung gusto mong ipapromo, pag nag-pay in ng 7 accounts, ibigyan mo 2 ticket or 3 ticket. No? Pag nag-pay ng isang account, so bentahan mo ng isang ticket. Kanya lang, dapat meron ka ring ticket. So ito guys, may kasamang Percy Beauty Glutathione. Meron ka ng ticket, saan ka nakakita? Ito ABC, di ba? Ine-ABC mo dun sa kausap mo. Saan ka nakakita? Kumpanya, buwan-buwan namimigay ng ticket. Namimigay ng ticket. Namimigay ng kotse. 500 pesos lang, all expense paid. Pag kay taga-probinsya, ang sabi ni Sir Tom kanina, ipapadala pa sa probinsya mo kung nasa Mindanao ka. Di ba? So, sa mga wala pang ticket, i-type mo nga dyan kung kukuha ka ng ticket, 500 pesos lang. Meron siyang kasamang Percy Beauty Glutathione. O, di ba? Again guys, copy business to. No? 500 pesos. Meron ka ng ticket. Meron ka ng pag-asa na manalo ng brand new na kotse. Pang-5 na po ito sa mga pinamimigayan. Ate Happy, congratulations. Isa. Ilan Ate Happy? I-type nyo lang dyan. No? I-type nyo kung ilan ang kukunin. Si Ma'am Leti Latosa, kukuha rin yan. Si Ate Shirley, si Romeo Obilio, no, kukuha yung mga yan. Yung mga isang ticket, gawin yung 2. Oh, grabe talaga si Ate Happy. Susulat ko na yan, 3 ticket para kay Ate Happy. No? So, i-chat nyo ako mamaya para dun sa GCash. No? Kukuha po ako kasi iuwi ko ang kotse. Of course, no? Yes, iuwi ang kotse. 3.
5. Ganyan ang mga ticket, no? Tapos guys, ito yung mga pupunta sa Sisel, yung mga umorder ng ticket, no? May susulatan nyo sa likod, i-video nyo, no? Na naghuhulog kayo ng ticket doon. Pampost din yan. Idagdag ko lang, no? Mabilisan lang. Sa ABC, Rhea, Romeo Diaz, 4, no? 4. Sa Upline Rhea, congratulations. Para ako nagla-live selling dito, no? Alam nyo, may napanood ako sa, ewan ko kung nagti-TikTok yung iba dito, Grabe, ginaganon. Pag nakita mo, gumaganon yung sa sapatos, tignan nyo naman yung spike. Sinipa yung spike. Ang gagaling mag-online selling, guys. Di ba? Mapapabili ka eh. 5,000 pesos, sabi. Ngayon, 500 na lang. Grabe sila magbagsak, di ba? Alam nyo ba kung magkano yung GAC na ipinamimigay? 1.2 million po yan. Bakit ko alam? Meron ako niyan eh. Di ba? Yung kulay blue mismo. Ako nga modelo ng GAC eh. Di ba? I-GAC mo na yan. I-get a car mo na yan. Romeo Diaz, tama siya nga. Si Rhea, I-GAC mo na yan. I-get a car mo na yan. So ngayon, i-get a ticket mo muna. Kung wala kang 1.2 million, di ba? Nestor. Si Sir Nestor. Syempre, isa. Kasama yan. Nakalista yan. So, ilista natin yan, di ba? So, ililista natin yan. Nestor, sino pa? Di ba? Bakit? Kasi, guys, yan yung pang ABC mo. Shirley, 2. Di ba? Ibibidyo mo yan. Ito guys isasama ko lang. Yung mga pinopost ninyo, importante yan guys sa ABC. Attraction marketing ang tawag dyan. No, mas marami kang pinopost na related sa business mo, tapos bigla kang nagkaresulta, nakabili ka ng bagong sapatos, di ba? Nakabili ka ng mga bagong damit habang nagsisimula ka. Importante po lahat yan. Maski sabihin mo, hindi ako mahilig bumili. Kailangan, no? Kasi, yung pinopost mo, may mga nagmamatsyag sa'yo. At yung mga hindi kasali sa iPern, gusto nila yung mga bagay na meron ka. Especially yung mga bago. Di ba? So, ulitin ko yung mga tao sa labas, gusto nila yung mga bagay na meron ka. Akala mo lang, hindi sila naiinggit. Naiinggit sila, guys. No? So, daanin mo sa mga posting. At, kapag sumabog na sila sa kakainggit, sasali na yan, guys. At masasabi mo sa sarili mo, ang sarap-sarap talaga mag-iPern. Ang ganda-ganda mag-iPern. So, ayun, thank you sa lahat. And congratulations, pwede nyo akong i-PM sa mga ticket. And sa ating participants, no, kanina 62 yan, sa ating 620,000 na participants, congratulations. Lagi nating tatandaan, no, na yung mga tinuturo sa atin, uulit-ulitin, gagawin natin. Kasi pag di natin ginawa, syempre, sayang yung panahon, sayang yung oras na ginugol natin sa training. Gawin natin yan. And for sure, kung ano, no, yung na-experience natin na income, yan din yung mangyayari sa inyo, no? So, yun lang guys. Magkita-kita tayo sa Sabado, no? At gawin natin, ito na yung umpisa ng pinaka-energetic, pinaka-masaya, pinaka-maingay na sisel ng Brave Arts family na iseset natin yung culture, no? So, keep on inviting, sabi nga, keep on grinding. And sabi ni Sir Tom, I will see you at the top. So, yun lang guys. To God be all the glory. Picture tayo. May pang-post ka ulit. 'Di ba? Gabi-gabi may pang-post tayo. Rally tayo. Kumbaga sa mga online seller, tawag nila diyan, wal-wal post, no? Kasi pag araw-araw pino-post mo yung activity natin, nakikita, no? Nakikita ng mga friends mo sa Facebook, nakikita ng mga dati mong kaibigan na yung business mo gumagana kahit online. So magiging interested sila, magtatanong sila, di ba? Sa mahal ng gasolina ngayon, maniwala kayo, ma-appreciate ng karamihan na Zoom meeting, na online tayo. Yan, so yun lang. Congratulations guys, no? I-screenshot mo yan. May picture kang solo sa aming tatlo, di ba?
congratulations sa lahat ng nag-attend. Marami kayong baon ngayon. Di ba? Thank you, Kung nag- Upline. Yes, congrats. Congrats po, Up. Thank you, Thank you. Upline. Thank you po. Congrats sa inyong lahat. Neil, Up Thank Marky, you, Up Upline. Ali. Thank you po. Thank you po, Up Ali. God bless. Yes, God bless you po. Thank you, Up. Sana makamit ko po kayo sa Pilipinas. Yes. Uwi ka na, Gusto kayo Janet, uwi. para mamit ka na. Dito muna tayo makipagsapalaran, Up. Okay guys, bye-bye. Bye po, Up Ali. Bye-bye. Grabe talaga si Up Ali. Good night po, Lalo Up Ali. gumagawa Good night po. po sa